Welcome to Donmar TV News Channel. Ng Commission on Elections itong pagsasagawa ng debate ng mga kandidato hindi lamang dito sa Luzon kundi pati sa Visayas at Mindanao. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, ang debate ay para sa vice presidential at presidential candidates lamang. Maigpit naman daw na ipagbabawal itong mga audiences sa naturang debate, pero hindi naman umano ipagbabawal itong media coverage sa naturang debate. Narito pang paliwanag ni COMELEC spokesperson James Jimenez. COMELEC will be staging the debate itself, no? Kami nag-organize. Number two, ang participation ng media natin will be open, meaning to say, at every debate, lahat ng media invited, lahat ng media may pagkakataon na manood at mag-cover at pwede nilang i-ere sa kanilang mga platforms, no? Halimbawa, so kung may Facebook channel, halimbawa ang Philippine Star, pwede po kayong umere doon, no? Sabay-sabay. If you remember before, no, ang isang kahinaan ng sistema natin ginamit dati was that at any one time, isang network lang ang pwede umere. Tapos yung ibang networks, kukuha sa kanya. Hook up sila. That was the arrangement before. Right. So nagkakaproblema pa nun dati because you have things like you have watermarks na kailangan tanggalin, or may issue about things like that. So, ngayon, everyone gets to air at the same time on your own respective channels. Wala tayong problemahin about broadcast blocks, no? Yan si COMELEC spokesperson James Jimenez. Kampante naman ng COMELEC na dadalo ang lahat ng mga presidential aspirants, maging itong mga vice presidential dito sa debateng inoorganisa mismo ng komisyon. Pero nilinaw ni Jimenez na hindi sa pilitan or voluntaryo itong pagdalo dito pa rin sa naturang mga debate. Hindi naman daw nila inoobliga itong mga kandidato na dumalo. Maglalabas ang komisyon ng set ng mga guidelines at rules na kailangan nilang pag-aralan. Una rito, sinabi nga ni Jimenez na plano nilang magsagawa ng debate simula yan sa susunod na buwan, Pebrero hanggang Abril, Bombo Dave. Kasi itong sinasabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez ay yung sariling debate ata ng COMELEC mismo na kanilang i-organisa. Pero yung mga katulad tayo sa Bombo Radio, pwede rin ba tayo mag-organisa ng ating sariling debate para sa mga kakandidato sa matataas na posisyon sa halalan sa susunod na sa pagsapit ng May elections, Bombo Gerald? Pwede, Bombo Dave. Yung ibang mga media network, meron na silang kanya-kanya rin na debate. Ito kasi yung COMELEC ay i-organisa nila yan at ang maganda dito, Bombo Dave, kasi yung i-organisa ng COMELEC, pwede lahat pumunta dyan, yung mga media practitioners at yung lahat ng media, pwedeng pumunta dyan, magdala lang kanilang mga kagamitan para i-ere. At advantage din ito, Bombo Dave, dito sa ating mga kandidato dahil free ito, walang bayad pag-ere dito sa mga kandidato. Ilang oras din yan, mga 2 oras yan. So talagang libre yung kanilang exposure kapag dumalo dito sa debate na i-organisa ng COMELEC na yung mga media daw, kanya-kanyang kuha na ng video dyan at pwede nang idaan kahit dito sa Facebook Live ng Bombo Radio, Bombo Dave, ay pwede nang gawin dyan na walang copyright issue dahil yung COMELEC yung nag-organisa at pumunta ka lang doon, magdala ng mga camera, yung mga gadgets para ma-live sa Facebook, wala nang problema, Bombo Dave. Kasi I understand maglalabas din ng rules and guidelines yung COMELEC pahinggil pa rin dito sa mga isasagawang debate, Bombo Gerald. Magiging sakop ba nito kung sakali man yung magiging takbo naman ng mga debate ng mga media stations, kumbaga, Bombo Gerald? Oo, Bombo Dave, yung COMELEC na ay ito yung kanilang pinaplano ngayon. So, abangan natin sa mga susunod na araw, Bombo Dave. Malapit na yung Pebrero, so hindi pa naman nagbibigay ng petsa itong COMELEC, pero plano na every month na yan, February, March, April ay magkakaroon ng debate. At ito nga, medyo matrabaho yung gagawin nila ngayon dahil gusto nilang mayroon sa Luzon, meron din sa Visayas at meron din na isasagawa sa Mindanao. Nadadaluhan live nitong mga kumakandidato sa pagka-presidente at pagka-vice president. Hindi daw sila mag-organisa ng debate dito sa pagka-senador, ibang senador kasi masyado silang marami, Bombo Dave, at siguradong magsisiksikan kapag isasali itong mga to, Bombo Dave. Natatawa naman ako dyan sa kampo ni Lenny. Hanggang hindi pa pala siya nagbabago. Malacanang pa rin ang kanyang binabanatan.
Eh kung politika lang yan, publicity lang, oy, mga taga-Office of the Vice President, wala akong kandidato ang Malacanang. Hindi nga kandidato si Pangulong Duterte, wala nga ini-endorse ng presidential candidate. Eh hanggang ngayon, hindi ho Malacanang inyong kalaban. Ang kalaban mo si Marcos, si Pacquiao, si Lacson, at saka si Dumogoso. Yan po yung kalaban mo, at saka yung iba pang kandidato. Ang Malacanang hindi na dapat hindi na binabanatan ng Malacanang sa panahon ito dahil hindi sila kandidato. Nagtatrabaho lang sila. Eh bakit si Leni nakapokus pa rin sa Malacanang? Aba, marang mali yata ang daang pinupuntahan. Delikado yan. Yung mga advisor ng Office of the Vice President. Inuulit ko politika o hindi, wala na ho sa hulog yung mga banat nyo kasi hindi na ang Malacanang, wala na kayong magagawa dyan. Malacanang yan eh. Iilang buwan na lang eh. Hindi naman sila kandidato para sirain. Hindi naman sila kandidato para wasakin. Wala silang kandidato eh. Ay, mukhang mali. Hanggang ngayon mali pa rin. Yung bang epekto ng TikTok, naloko na. Ayan, Partner Mike. Diba? Natumbok mo. Gusto mo. Ang layo eh. Madam Vice President, ang tirahin mo kung meron kang may ebidensya, yung kalaban mo sa presidential candidate. Yan ang usapan ngayon. Malacanang, kahit banatan mo ng banatan, wala kang makukuha dyan. Kasi sila nagtatrabaho lang. Wala silang i-endorsong kandidato pa eh. Huwag mo nang banatan si Pangulong Duterte ang gobyerno. Ginagawa nila yung trabaho nila. Ang banatan mo yung mga kalaban mo na baka walang ginagawa. O kaya ang banatan mo yung sarili mo. Maniniwala pa kami. Ayan Partner Mike, hindi yan personal. Hindi po personal yan na VP Leni. Hindi personal yan. Oo. Hindi personal. Tinuturuan to nga sila lang. Advice lang. Hindi yan personal. Ang personal, pag sinabi kong BO, hindi naman siya BO eh. Yun ang personal. Siya ay mali ang binabanatan kasi hindi yung kalaban. Yes. Ang kalaban niya ay kandidato. Wala namang kandidato sa Malacanang. Nag-withdrawhan niya eh. Maganda Partner Mike. Doon sa debate ay ilabas na ni VP Leni yung kanyang solusyon. Lahat na, no? Plano para dyan sa ilabas mo. Doon, ibuhos. Sa debate namin, dumating ka at aming bibigyan ka naman ng mahabang pagkakataon ng anong plano mo sa buhay na gagawin mo. Pero kung babanatan mo yung kapwa mo kandidato, ay medyo bawal po yun, lalo kung personal. Pero yung ilatag mo dyan ang lahat mong gagawin, magti-TikTok ka ba ng 5 araw sa isang linggo, na yan ang plano mo sa buhay mo, di okay lang yan, kung yun ang gagawin mo eh. Kung yan ang plataforma mo, mag-TikTok ka, di sige. Kung ang plataforma mo, palawakin mo ang problema sa laylayan, sige. Basta kung anong plataforma mo. Allow dyan, aming papakinggan at ng taong bayan. Pero yung banatan mo yung iba, lalo na ang Malacanang, huwag naman, wala namang kandidato dun eh. Tsaka patapos na sila, nagtatrabaho naman sila. Yes. Wala namang mandatory vaccination. Ayun ang gagawin natin. Kung merong batas na mandatory, at tapos hindi nagpapabukuna yung iba, yun, may problema doon. May problema ang Malacanang kasi hindi nila na-implement yung batas. Wala namang ipapatupad na batas kasi walang mandatory vaccination. So, ano kasalanan ng Malacanang? Wala. Yung mga advisor ulit, gising-gising na, tanghali na eh. Ilang buwan na lang, eleksyon na eh. Bakit Malacanang pang binubugbog nyo? Hindi naman yung kalaban niya. Maganda na yung Partner Mike, yung paglilibot niya at pagtulong doon sa mga kababayan natin. Yung tulad pagbibigay ng mga antigen test kits at iba pa. Ay, malaking tulong.